Mga tol, isang Chinese national ang nahuli sa Amerika at natuklasan na nagsusupply daw ng armas sa North Korea. Naku po mga tol, yan nahuli yan sa Amerika. At isa pa sa mga bibigyan natin ng reaction video ngayon, tuluyan na ngang inangkin mga tol ng China itong Baho de Masinloc. At ang matigas pa nun mga tol, nagsumiti sila ng chart sa United Nations na nagpapakita ng Baho de Masinloc bilang bahagi o parte ng kanilang teritoryo. Naku po, tigas talaga ng mukha mga tol. Panoorin na lang natin to at bigyan natin ng reaction video. Unahin muna natin to mula sa DZRH News Television mga kapatid. At yun nga, itong nahuling Chinese national sa US na natuklasang nagsusupply ng armas sa North Korea. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. At kaugnay ng balitang yan, napanatag naman ang Amerika matapos bawiin ng South Korea ang kanilang deklarasyon ng martial law kagabi. Ito'y matapos mabahala sa mga umunoy pagbabanta na natanggap ng naturang bansa na isa sa mahalagang kaalyado nito. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangge. Kumbaga isang gabi lang tumagal mga tol yung martial law na yan dito sa South Korea at tinutulan din sila. Tinutulan sila ng majority vote na pina-invalid yung pagde-declare ng martial law kaya binawi din ng president nila. Balita mula sa Amerika. Napanatag ng Amerika matapos bawiin ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang pagdedeklara nito ng martial law sa South Korea. Ayon sa White House, hindi raw ito agad na naabisuhan sa deklarasyon ng Pangulo ng South Korea dahil nakahanda naman raw umunong tumulong ang Amerika sakali may totoong pagbabanta sa kanilang bansa. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. Huli naman ang isang Chinese national sa California, USA na hinihinalang nagsusupply umano ng mga armas sa North Korea. Nakilala ang suspect na si Sheng Wawen, 41 anyos, na inaming sunubukan pa nito na kumuha ng mga military uniforms upang tulungan ng North Korea na magsagawa ng surprise attack sa South Korea. Nako, kung bakit natin mga tol pinapanood yung mga ganitong balita? Kasi dapat mga tol maging maingat din tayo. Diba? Hindi lang sa Amerika kasi pwedeng mangyari yung mga ganito. Dito rin mga tol, lalo na ngayon, alam nyo naman kung gaano katunog yung usapang pogo ngayon at may mga natagpuan doon na mga Chinese military uniform. Well, hindi natin hindi natin nilalahat mga tol, pero dapat kasi talaga maging maingat ang ating gobyerno sa mga ganitong usapin. Lalo na ngayon, sa iba nakafocus mga tol, ang media. Sa iba nakafocus ang lahat ngayon dahil nga dito sa sunod-sunod na mga kaguluhan, awayang politika dito sa Pilipinas. Diba? Ang sabi nga ng AFP, ito'y pinakikinabangan ng ibang bansa mga tol na may balak umagaw ng ating soberanya. Sila ang nakikinabang dyan sa mga nangyayaring awayang politika. No? Sila ang sinasamantala nila yung pagkakataong yan. Lalo na ngayon, saan ba nakatutok ang media mga tol? Diba? Una, bigla ang nag-leak yung text messages daw ni PBBM na kinokontra niya mga tol yung paghahain ng impeachment laban kay VP Sara. So hindi natin alam mga tol kung nagkataong kumalat o talagang ipinakalat, di ba? Para at least maitatak na sa isipan ng mga tao na walang kinalaman ng gobyerno diyan kung sakasakaling itutuloy nyo pa rin ang impeachment. Yun na nga ang nangyari. No, tuloy-tuloy mga tol at tuloy-tuloy ang paghahain ng impeachment complaint laban kay VP. At after no, dumistansya ang Malacanang at nagsabing wala silang kinalaman dyan. Di ba? Maraming gustong maghain. Kasi nga, kumalat na nga yung text messages mga tol at sinabi na nga na pinapahinto na ni PBBM o pinipigil, hinaharang ni PBBM yung complaint na yan ng impeachment mga tol. Well, hindi natin sinasabing planado, hindi natin sinasabing may kinalaman nga ang Malacanang sa paghahain ng mga impeachment, pero bahala sila dyan mga tol. Basta ang sinasabi lang natin, dahil sa nangyayaring awayan sa politika rito sa Pilipinas,
pinapakinabangan yan at sinasamantalayan mga tol na mga gustong umangkin mga tol ng ating soberanya, at ito na nga ang nangyayari ngayon mga tol. Sa iba pang balita, napag-alaman naman ng Yale School of Public Health na persang ipinapadala ng Russia ang mga batang Ukrainian na nakukuha nito mula sa mga occupied Ukrainian territories at gawing Russian citizen, o kung tawagin ng Kremlin sa Russia ay Russify. Nako. Habang kinumpirma naman ito ng US State Department na mayroon ng nasa mahigit 300 bata ang kinuha ng Russia para sa ilalim sa Russify simula noong nagsimula ang giyera. Gagawin nilang Russian soldier. At iyan ang isang minutong hatid. So ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina, at ito na nga nangyari mga tol. Ito, China nagsumite ng chart sa UN na nagpapakitang kanila raw ang Baho de Masinloc, no? Tuluyan na nga nilang inangkin. No, kontrolado na nga nila yan 2012 'di ba? So panoorin natin 'to mula sa UNTV. Nagsumite ang China sa UN ng chart na nagpapakita ng Baho de Masinloc bilang bahagi ng kanilang teritoryo sa kabila ng pagiging bahagi nito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. 'Di ba? Ito pa matindi ngayon ha. May panibagong panghaharas na naman ang China mga tol dito sa Baho de Masinloc. At ang BFAR, barko ng BFAR mga tol ay winaterkano na naman. Binomba na naman ng tubig. Tapos yung barko naman ng PCG mga tol ay dinikitan at binuntutan naman, hinarang ng kanilang warship. Grabe. Ito yung mga pangyayari ngayon na nakikita natin. Kaalinsabay ng nangyayaring mga awayan politika dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine National Maritime Council, labag ito sa soberanya ng Pilipinas at bahagi ng iligal na pag-angkin ng China noong 2012. Normal na yung ginagawa ng China, yung mga illegal na ganyan. Sinabi naman ng maritime expert na si Jay Batong Bakal na walang epekto ito sa legal na karapatan ng Pilipinas ayon sa UNCLOS. Alright mga kapatid, isa pa sa balita ngayon na panonoorin natin mula pa rin dito sa UNTV mga tol. Yung talamak na korupsyon dito sa Pilipinas. Actually, sanay na mga Pilipino sa korupsyon mga tol kahit noon-noon pa. No, ang sabi rito sa report, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malayo pa ang lalakbayin ng Pilipinas para tuluyang masugpo ang ugat ng korupsyon. Malayo talaga. Wala ngang kasiguraduhan kung masusugpo yan eh. Yung korupsyon mga tol, ay nako, sobrang talamak. Wala naman nagbago kahit na sino pa ilagay mong presidente. Kahit naman nung nakaraang administrasyon, marami pa rin corrupt mga tol eh. Normal na nga nating nakikita yung mga kalsadang ginagawa tapos di naman natatapusin. O para saan? Naubusan ng budget? Di ba bago pa man simulan yun, may nakalaan ng budget dyan? O bigla na lang iiwan, hindi tapos. Bakit? Kapos na sa budget. Wala na, nakulimbat na eh. Di ba normal na nating nakikita yun mga tol? Mga tulay na hindi rin tapos. Mga submaterial. Diba? Normal na natin nakikita yan eh. Sanay na nga mga Pilipino sa korupsyon eh. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malayo pa ang lalakbayin ng Pilipinas para tuluyang masugpo ang ugat ng korupsyon. Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa isinagawang 5th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption, Implementation and Review sa Malacanang. Pero ito mga tol, hindi ako anti-Marcos. Hindi rin naman ako pro-Marcos. Tayo pro-Filipino tayo, no? Pero ito lang masasabi ko mga tol. Medyo, alam mo na, may kalambutan si PBBM mga tol sa pag-handle. Kasi kailangan mga kapatid, yung will, di ba? Yung political will. At saka makikitaan mo talaga ng pangil. Makikitaan mo talaga ng kamay na bakal sa pagsugpo ng korupsyon mga tol. Hindi pwede yung harap-harapan na, kitang-kita na ng lahat eh. 'Di ba? Pero walang nangyayari. Medyo alam mo yun, medyo malambot si PBBM pagdating. Well, style niya siguro 'yun, mga tol. Hindi rin naman kasi uubra kung puro kamay na bakal ang paiiralin natin. Pero dapat meron tayong mga tinitig ng inspirasyon katulad na lamang halimbawa sa Singapore, 'di ba? Talagang matikas yung dating namuno mga tol, kaya na umunlad ang Singapore ng ganun eh. Sa atin mga tol, mula pa man nung una 'di ba? Matagal na panahon na.
hindi naman nawala na ang korupsyon dito eh. Tuloy-tuloy at talagang lumala. Makikita mo naman sa lagay ng Pilipinas kung masasabi mong maayos ba, wala bang korupsyon. Di makikita mo mga tol eh. 'Di ba? Dito pa lang makikita natin sa paligid natin eh, sa lugar namin, sa lugar nyo, sa lugar ng iba. Alam na natin, 'di ba? Yung mga kalsadang ayos naman, biglang may darating na mga bulldozer, 'di ba? Bubutasin yung mga sahig. Tapos ang tagal na bago matapos na, naabutin na ng 1 taon, 2 taon yun. Hindi mo alam kung anong nangyari. Alam naman natin, bago pa simulan ng mga project, may nakalaan na mga budget para dyan. O bakit biglang sa kalagitnaan iiwan? Hindi natatapusin. Ano nangyari, di ba? Tuloy natin. Dagdag pa ng Pangulo, bukod sa paghimok na sumunod sa mga batas, kailangan ding maisulong sa lahat ang halaga ng integridad sa pagdilingkod bayan. Wala na, makakapal na mga balat ng mga yan. Di na tinatabla ng mga ganyang salita yun. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Diba yung mga salitang integrity, mga ganyan, katapatan, diba? Masarap pakinggan, pero aasa pa ba tayo mga tol? Sana talagang mangyari yan. May kita naman natin eh. Sana mangyari yan. Pero alam mo na, ang corruption talagang isa yan sa nagbabagsak talaga ng bansa, no? Dahil sa pagiging sakim, masyadong naghahangad ng kapangyarihan, di ba? Nako-compromise mga tol, yung mga taong bayan mismo. Biruin mo mga tol, dito sa Pilipinas, yung isa sa mga napanood nating video kay PMC, di ba? Pinaparentahan ng gobyerno yung libu-libong ektarya ng lupa para sakahan ng China na mga bigas. Tapos yung mga bigas dadalin sa China, tapos i-import natin sa kanila. Saan tinanim yun? Dito rin pala sa bansa natin. Tindi. Diba? Imbis na yung gobyerno natin susuportahan, diba? Imbis yung gobyerno natin susuportahan yung mga magsasaka natin, diba? At sa mga Pilipino na pasasakahan to, wala nang middleman, rekta na agad para bumaba yung mga presyo sana ng bigas. Wala. Matagal na rin natin problema yan eh. Naalala ko may napanood akong balita dati, 1994 ba yun? Nagre-reklamo mga tao, 15 pesos na daw ang 1 kilo ng bigas. Kung alam lang ng mga taong yun na nagre-reklamo sa 15 pesos na bigas, aabot sa halagang 60, 70 mga tol ang presyo ng bigas. Naku, magpapasalamat sila. Taong 1996, 1994 na ganun lang ang presyo ng bigas. Naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.